Okay lang ba sa iyo yung mga kandidato na pinapatakbo ng mga foreigners o ng ibang bansa? Yung tinatawag na Manchurian candidate? Alam niyo mga kaibigan, no? Ingat-ingat tayo kasi sa darating na eleksyon, marami po ngayon ng mga kumakandidato na pinapatakbo ng ibang bansa para isulong ang kanilang interes dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, isang kandidatong tumatakbo sa Quezon City bilang isang kongresista ay suspindido ngayon mga kaibigan dahil sa paglabag sa election code. At walang iba kundi itong si Rose Lynn na nasasangkot mga kaibigan sa Pogo, sa Parmali at sa iba pang mga illegal na gawain. Siya rin ay nakusahan ng vote buying. So mga kaibigan, isip-isip muna tayo sa darating na eleksyon. Ganito ba ang mga kandidato na ating boboto? Panoorin po natin. Hiwalay na petition for disqualification sa Commission on Elections ang negosyanteng si Rose Lynn na kumakandidato sa pagkakongresista sa Quezon City. Si Rose Lynn ay matatandaang nadawid sa issue ng Parmali at Pogo. Sa mga nasabing petisyon, inakusahan si Lee ng vote buying at paglabag sa Omnibus Election Code. Sa petisyon, inakusahan si Lee ng paglabag sa Omnibus Election Code at resolusyon ng COMELEC matapos sa mga kampanya sa panahon ng holiday campaign ba noong Abril 17 at 18. Sabi ng petitioner, sa kabila ng pagbabawal ng COMELEC, hayagan ng kampanya ang kampo ni Lee noong Abril 17 kung saan naglagay ng tet sa labas ng isang mall sa Quezon City na may nakasulat na pangalan nito. Ang mga supporters niya namimigay ng tubig at ikinakampanya ito. Binanggit rin sa petisyon ang akusasyon ng vote buying laban kay Lynn gaya ng pamimigay ng bigas at 1,000 piso sa isang aktibidad nito. Meron siya nung Seanway technology. Seanway Technology po. And one of these Seanway technology is to service provider, di ba? Ng mga Pogo. Master license po siya. Master license. Opo. So, can you kindly educate me on that field? Mr. Chair, ang involvement ko po sa Seanway is again po sa back office po ako. Yung nag-aayos sa mga papers. Tinatanong ko, tinatanong ko, yung, Sorry po. yung Seanway technology. Yes. Siyempre, meron kayong 22, di ba? You have so many, 32 name of licensing nyo under your, Seanway. I think Seanway technology is one of those that was given yung mga SABS licensee, correct? Tama po, Mr. Chair. At nagbibigay kayo ng service provider ng technology doon sa Pogo. Tama? Tama, Mr. Chair. Okay. And one of those that you have given your services is yung Oroon Incorporated sa Cagayan de Oro. Oro 1 po, Mr. Oro Chair. 1, yeah. Opo. And that is owned by Tony Yang. Corporation po yun. Yes, Meron oo, pangalan pero po ni si Tony Yang, Yang. Tony Yang, maestrado, di ba? Pakikita namin dokumento, kaso ang dami pa namin kakalkalin dito, but we know that Tony Yang owns itong Oro 1 Incorporated sa Cagayan de Oro. Ito yung ni-read eh. Cagayan de Oro. Tama? po. Oh, yes, okay. Pero I don't know po kung na-read po sila. Na-read sila, nasa news. Hindi ka nagbabasa? Start po nyo. When was that, when yung sa Porac, when this was raided by PAOK-PF and the DILG, were you aware of this raid in the Pogo in Porac? Mr. Chair, nalaman ko lang po yun through news. Do you have an interest in the Pogo doon sa Porac? No, Mr. Chair. Are you sure? Yes, Mr. Chair. Were there a time that you have asked your COS, Alvin Constantino, na tulungan ka na ilabas yung mga gamit sa Porac? No, Mr. Chair. Wala Was po there- kaming business sa Porac Was po. there no communication between you No, and Mr. Alvin Chair. Constantino? No, Mr. Chair. That you are asking him to find someone from the PNP to help you in order to release all your things, documents, and pertaining to assets in the Porac, Pampanga? No, Mr. Chair. Are you sure? Yes, Mr. Chair. Sige, I want to show you something. Can you show me figure 1, please? Ayan. Alvin, sino pwedeng tawagan sa Porac? Last time na binigay mo, okay naman. Pero this time, mga need namin kaming ilalabas. Hahanap po ako, ma'am. Then update ko po kayo. And that's Alvin Constantino. And magkano or kami na mag-uusap? Need ko ibang number. Pagpapakausap mo ako. Paggawa kay Ted. Di ba you remember Ted and Alvin? Correct? Yes, Mr. Chair. Mr. Copy, Chair. ma'am. Wait. I'm not done yet. I'm I'll sorry, give you Mr. time. Chair. Okay. Punta tayo sa figure 2. O, ito naman. Kausap mo. Ma'am, can I have additional funds for me to be able to file a case? Alvin, gamitin mo na lahat ng connections mo. Busy kami. Yung negosyo namin sa Palawan, kailangan namin gawa ng paraan. Yung sa Clark, yung pinuntahan natin, inaayos na rin namin kasi may tip na ayon sa ang next na pupuntahan. Just call me. Anong need? Magkasama naman tayo mamaya. Figure 3. No, you texted him. Any update? Ma'am, hinintay ko po yung regional director ng Region 3. Sige, ASAP. Si General Delbura, paasap ng number sa Viber para sa staff ko muna. Tatawag sa kanya. Copy, ma'am. Hanapin ko lang po. Contact number. Send ko sa iyo. And then lastly, Albi, may papalangalan ako sa iyong properties, but we need to talk with my lawyers. Lahat ng mga negosyo namin need matago yung ibang mga properties dahil mag-start ng mag-freeze ng asset sa Porac.
may advance aim po naman tayo. May time naman ako para sa itago yon, mga asset. Ipasok ko sa foundation yung iba. Yes, ma'am. Just tell me all the details later sa virtual meeting. You can use me and Ted for your properties. So, are you going to deny this? Ano? Of course, right? Mr. Chair, talagang i-deny ko po yan dahil wala pong katotohanan. So, ito ba, ito yung ano mo, yung Facebook? Messenger, Mr. Chair, bigyan Is ko that po kayo. your Facebook account messenger? Is that yours? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Yes. But Mr. Chair, let me speak po muna kasi may one instance po na ginaya po yung messenger ko. Ginamit ang pangalan ko. Yes po, that's true po. Nireklamo po Nakita mo yung namin yan sa profile pic Facebook. mo, Rose? Yes, Rose, Mr. yung Chair. profile pic mo. Tama po yan. And all those in conversation with Alvin Constantino, that the same profile pic. But anyway, of course you will deny it, correct? Dahil hindi po totoo yan, Mr. Okay, Chair. Mr. Chairman will be inviting over Mr. Alvin Constantino and Mr. Ted Lazaro in the next hearing, and for us to find out the veracity of all of the. Mga kaibigan na, isip-isip muna tayo. Alam nyo kasi, ito pong kandidato na to na si Roslyn ay nasasangkot sa iba-iba pong mga anomalya at mga intriga. So, tingnan po natin mga kaibigan. Siya po ay nasasangkot sa Pogo, family, drugs, human trafficking, at sinasabi na siya ay bata ng Chinese mafia. So mga kaibigan, pag-isipan natin, dapat bang maihalal bilang isang kongresista ng Quezon City ang ganitong klaseng kandidato na merong ganitong record? Kaibigan, pag-isipan muna natin.